3, 2, 1. Okay na ba? Lumive na ba? Ayun, okay na tita. Kita na tayo sa camera. Hello, hello. Nagtaka Tita. kasi walang camera. Meron na ngayon. Ay, sige. Chine-check ko lang sila Ber. Sila Ber Wasan. Ano, tita? Mukhang hindi sila, hindi sila, yan. So, introduction siguro, tita. Ano ba Ano naman introduction natin sila, dito? sina Sir Berwasan, may seminar po sa Kadiwa. Sa Kadiwa naman. Yes, ma'am. Kadiwa operations, procedures, together yung mga nag-supplier nila mga farmers. Lalabas na tayo sa sa box natin ngayon. Ayan, nanonood si Kasosyo Elmer. Yan, I-post mo kaya doon. Hello, Kasosyo Elmer. Hello. Kasosyo Elmer. Shoutout po dyan sa USA, no? International. Si Tita Tess from UK, oh. So, Si ayun. Kasosyo Seth, pupunta na dito yan sa UK. Ay, malupit din yan, eh. Kasosyo set, eh. Parang online tambayan tong napuntahan natin. Hindi. At Kaya pa ako Yeah. biyahe na 7, puntang Aritaw. Yan yung website natin. Ito yung website natin. Oh. Ay, dito pala sa kabila. Ayan, ayan. Kita ba? Kita. Yan, palabas na soon. Ay, shoutout sa 3,000 viewers natin, no? Yan, so, bagong segment ng Batang Balintawak Marketplace po ito. Tinawag naming integrated bagsakan multi-agency collaboration. So, ito po yung online bagsakan. Mag-update lang tayo. First topic natin for this afternoon is pricing. So, kung interested po kayong mapag-usapan yung pricing sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mapa north, south, or mid, pwede natin pag-usapan yan. So, kung ikaw ay nasa bagsakan ng inyong area, price update naman dyan para ma-balance natin yung price update sa community natin. So, yan. Erwin Negrito nga po pala, operation manager ng Batang Balintawak Marketplace. Yan. So ba? Paano ba? Ayan, ayan. Yan. God bless po. Ang dahil nanonood. Ay, God bless po sa mga nanonood. So, kasama po natin ngayon sa online Zoom si Tita Tess Molina, one of the founder ng Batang Balintawak Marketplace. Ayun. Ang napakagandang hello, Tita Tess ako po pala Molina. si Tess Molina. Ako po ay nasa UK ngayon. Nakikijoin sa Batang Balintawak para sa online bagsakan. At ang topic po natin ngayon is pricing sa kabuuan ng bagsakan sa Pilipinas. So lahat po na nanonood, join lang po. Content po ngayon sa Enbat Aritaw, so Nueva Vizcaya Agricultural Trade Post. Araw-araw pa may nagbabato sa atin ng mga presyo based on sa farm gate or farmer's price. Then sa actual po, mamaya magbibiyahe po ako puntang Vizcaya. So tomorrow morning, mabatuhan ko po kayo ng mga presyo. Pero may hawak na po rin ako ngayon as of today. Salamat po. Pakilala ka naman, sir. Pakilala ka, sir. Malupit. Dumiretso ba yung live? Oo, continue, Erwin. Okay, okay. Yun. Kasosyo set. Israel, baka gusto mo mag-join. Baka gusto mong magbukas ng camera, Kasosyo Israel, para makikita ang kagapuhan natin dyan, no? Yun, no? Ayun eh. Oh. Walang mic, walang mic. Nasa gubat ako, wait lang po. Hanap po ko pesto, wait lang po. Charging kasi eh. Sige po. Ay, shoutout Jerica Molina Promil. Shoutout po. Yan.
Shoutout mga kasosyo. Pinakabatang biyahero. Yung kabatang balintawak natin dyan, no? Yun. So, weekly na po itong mangyayari yung update. Iba-ibang topic yung tatalakayin natin. So, ang nakasalang for today is online bagsakan pricing update. Yan. So, price update. Marami tayong mga babaguhin dun sa sistema nating kabuuan. So, hoping makasama namin kayo mga batang balintawak, kasosyo. Sa Pilipinas, mga tao sa Pilipinas. Tao sa Pilipinas talaga no? So, ayan, si Sir Jerry, ang ating sales head, representative. Malupit. Kaya Tita Tess Molina, quality assurance natin sa Batang Balintawak. Kaya malupit ang sistema ng Batang Balintawak dahil yan yung mga nasa likod na tao. Yan. Nawala si Kasosyo Seth. Babalik lang yan. Oo, sige. Yan, pwede po pala kayo mag-send ng stars para masuportahan natin yung gagawin nating project soon. Yung One Seed One Nation, no? Tita, pwede nating banggitin dito yan, no? Tama po Shout ba? out daw kay Kasosyo Mark Angelo Peñaflor from Bataan. Uy, shout out. Si natin yan, kasosyo din yan. Oo. So, kasosyo Israel, are you ready? Kamusta yung natin, price update natin dyan sa Ordaneta? Si kasosyo Israel nga po palang, batang biyahero ng Ordaneta. Bingkit and Ordaneta. Batang biyahero ng Ordaneta. You know? Kamusta sa Israel? Okay lang po. Mura na mga gulay. Pero mura yung specific na, mura ang mga Baguio veg. Pero yung specific pong presyo, bali po, ang nakakalam yan yung team ko, which is yung nasa operation. So, Lettuce King. Kwenta mo naman kami dyan sa sa business mo, kasosyo. Anong pangalan ng business mo? And sa nagsimula, baka pwede mong ma-share lang sa mga kabatang balintawak natin para makilala. Okay po. So, ako po yung founder po ng operating business po namin, which is SJMR Vegetable Supplier. Ang business po namin is nakafocus po sa pagsusupply ng mga gulay within sa mga lang po, resto. Hindi gaya ng Batang Balintawak na napakalawak. Bali kami po ay tumatakbo ang operation namin within Pangasinan, Tarlac, and Nueva Ecija. So, yun po yung sakop namin na na mga lugar. Andun na po na daily nagde-deliver po yung team po namin sa mga lugar po ngayon. So, yun po. Ako nga po pala muna si Israel Riquelman. Bali, umpisahan ko dun sa sinabi ni kasosyong Erwin na kung paano nag-umpisa. So, lang po. Nag-umpisa po yung negosyo namin to sa need, sa problema ng mga ng mga sinabi ni kasosyong Erwin na kung paano nag-umpisa. So, lang po. Nag-feedback po yung live need, problema ng mga kasosyong Erwin na paano nag-umpisa. So, lang po. Nag-feedback po yung live Itatest yung isang mic po ata para nagpi-feedback po. Nagpi-feedback po Naririnig ko po yung sarili ko. So yun po, sa madaling salita, nag-umpisa po yung business namin sa pag-solve sa isang problema, which is yung problema ng mga business owner or restaurant owner na yung quality, yung consistent supply ng mga gulay. Yun po yung sinolusyonan at provide po namin. Kaya po meron po kami na SJMR Vegetable Supplier. Doon po nag-ugat yung namin, yung
kung ano po kami. Yun po yung sinilusyonan namin kaya po meron po kami. Yun lang po. Yun, kasosyo Israel o Israel, Batang Balintawak Israel. Ano naman yung ginawa mo para sa price update sa mga kliyente natin or dun sa mga naging client mo? Paano yung naging sistema mo sa kanila? And paano mo na ina-explain pagka tumaas or bumaba yung price? Paano mo ina-update yung mga kliyente? Based on sa Okay po. price. Bali po sa presyo, una po bago po kami mag-start ng transaction, bali pinapaliwanag ko po ng gulay, ang presyo po ng gulay is pabago-bago. Hindi gaya ng mga mantika, itlog, kung magbago man malit lang po ang diferensya. Iba po sa gulay. Bali ang pag-update ko po sa kanila is every early in the morning. Kasi po doon lang po nagkakaroon ng update sa mga presyo sa lahat po ng bagsakan. Kasi daily po yan nagbabago-bago eh. Bali mag-order na po sila sa akin ng gabi. Tapos ang presyo pa lang po noon is early morning, around 5 a.m. to 6 a.m. po may presyo na po kami. So, nag-order po yung mga client, wala pang presyo. Tapos saka lang po ako magpe-presyo pag update na po yung mga bagsakan po sa amin. Yun lang po. So open sila kasosyo or Israel dun sa sa presyong ibibigay mo. So nakabuild ka na ng tiwala sa kanila na ito yung presyo na etong order nyo ng gabi, yung presyo nito sa 5 a.m. pa lang. Na parang nakabuild up ka na ng tiwala. Opo, kasi bago po ako pumasok sa kanila, bali na i-compare naman nila ako sa ibang presyo. Pero sa mga palengke po, yung presyo po sa palengke, hindi hamak po ng sobrang layo ng diferensya po sa akin. Kasi from bagsakan, rekta na po agad sa kanila. Parang ako yung from bagsakan, ang nangyayari lang, di-deliver ko lang sa kanila. So, hindi po nalalayo sa presyo ng bagsakan. Parang kino-compare po kasi nila ako sa palengke. So, malayo pong diferensya. Parang ganun. So, yun. So, yan. Ganda na ang galing nung na solusyonan mo sa sa kliyente. Unang-una yung quality, tama, consistency. Then yung pricing na sigurado sila yung mapagkakatiwalaan. Yung SJMR, no, tama. So sa norte kung meron kayong mga supply na needed lalo na sa mga sanggupsal, si Israel, kontakin niyo yung team nila. And siguraduhin namin makakaiwas kayo sa baratan, sa scaman, and safe yung secure yung yung transaction na magagawa nyo between Israel or SMJR trading. So, yan, Tita Tess, baka meron kang tanong kay Kasosyo Israel about pricing. Sir Jerry, pwede rin po. Baka naman magulat si Israel pag tinanong ko siya kung ano-ano. Wala ako sa Jollibee dyan sa Pilipinas. Gusto ko man umuwi. Napapakamot ako ng ulo. Kala ko dito kayo. Fake news. Nakita ko yung background nyo yan pa rin yun. Ay, sabi ko, wala pala. Yun, pinag-usapan namin kanina yung sa Jollibee nga, na napunta yung Jollibee dito after 45 years. Doon pa lang pumasa, sa quality. Doon pa lang pumasa, after 45 years, doon pa lang pumasa yung sa quality. Salamat Israel, nandito ka. Shout out muna tayo kay Kasosyo RB na nanonood. Sa'yo kami natuto. Maraming salamat Kasosyo RB ng Kasosyo Malupit Group. Shout out Kasosyo RB. Shout out sa'yo dyan. Salamat. Shout out din sa mga kasosyo namin sa Kasosyo Malupit Group at saka sa Kasosyo App. Nandito po kami sa Batang Balintawak Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration. At ang aming topic pricing ng mga commodities, especially dun sa vegetable ng Philippines, which is yung Tagalog at saka Highlands.
Pero meron tayo pa rin isang malupit na i-welcome natin, si Kasosyo Wex String. Maraming salamat. You know, Sir Wex, nandito ka. Ito ang ating sabaking. From Davao, Good Lakatan, afternoon. Sabah. Nakagising lang talaga. Nakagising lang. Ginulat mo. Duro ni Agra to. Erwin Casantes. Thank you. Nandito ka Kasosyo Wex. Meron ka bang update ng ng price ng saba? Wala pa. Tingnan ko ngayon. Bigyan mo ko 5 minutes. Kahit yung mga Monday or yung previous update natin. Sa Lakatan Sabah natin dyan, Kasosyo Wex or Wex Last bigay ko sa'yo, around 62 yan, di ba? araw 52. Yan. Pasensya ka na, medyo maraming project na dumating nitong mga nakaraan kaya hindi pa natin maasikaso. Pero soon, magko-collab din tayo dyan, Kasosyo. Kabatang Balintawak pala. Sige. Kasosyo, no? Yan. Ka-BBM. Lang muna tayo. So Israel, total ikay nakasalang na questionin namin. Ginril talaga sa araw na to. Ako po. Ginisa. Ihawin niyo lang po ako. Sa Israel, meron lang ako isang tanong sa'yo. Anong nagda-drive sa'yo para gawin mo yung mga bagay na katulad na ginagawa mo as a batang biyahero? Kasi nakikita ko kahit madaling araw, nandun ka sa La Trinidad at sa Benguet. Opo, doon na po kami natutulog minsan kasi mahirap pong estimate yung time travel eh. Lagi experience po namin yan. Mahirap po palang magbigay ng oras sa kliyente kung anong oras ka darating. Eh, hindi kahit i-delay mo po yung estimate mo, madidelay pa rin. Bali yung tanong po kung saan po nanggagaling yung anong route nung ginagawa ko, bakit ko po ginagawa to. Siguro yung pagmamahal ko sa magulang ko. Kasi nung nabuo lang rin po itong, although sinasabi na nila na masipag ako ganun. Kasi naano na po kami sa bukid, pero parang mas dumoble yung sipag ko nung nalaman kong may sakit yung mama ko. Parang doon ko mas masyadong pinush na mas mapadili. Although nakikita ko yung sarili kong parang magtatagumpay sa buhay. Pero nung time na nagkasakit si mama ko, hindi pwedeng magtagumpay lang ng kasi ang buhay po ng tao hindi natin hawak eh. Sa akin po, parang gusto kong hangga't buhay po sila at malakas, gusto ko nang iparanas yung or masuklian naman lang yung paghihirap na nila na tinaguyod po kami gano'n. So yun po, parang pagmamahal sa magulang. Yun yung hugot nun. Kasi kung pangarap lang, baka bumigay na po ako eh. Yung pangarap ko lang na umasenso sa buhay, sa hirap ng ginagawa, sa sakit ng ulo, sa negosyo, baka sumuko na talaga ako. Yun po. Yan lang po. Parang ikaw yung young version naman ngayon ni Erwin, Walang iyak ka na. Walang iyak. Hindi ko akalain ganito pala, wala rin pala yung pinaka, ni Kasosyo Israel. Yan. Halos same kasi kami ng version niya dun sa version na binabanggit niya. So, relate ako pag nagkakausap kami sa pero ang lang, meron siyang mama na yun nga, may sakit na kailangan niyang i-support. So, sa murang edad niya, ang dami niya ng tawag na sinakripisyo. Kasi sa edad na yan, 23 ba? Kasosyo Israel, tama ba? 23, 24. 24 po. 24. Imagine mo 24, yung ganyang edad 24, nung ganyang edad ako, pa ako? Makulit pa ako niyan yung edad na yan. Ibig sabihin, yung edad na yan, kapusukan pa yan yung makulit ka pa. Pero siya, kita mo yung responsibility na nakahatang sa kanya is ang bigat na. So, nakaka-proud ka Kasosyo Israel, dun na Yan, saludo ako sa edad. Kasosyo talaga tawaran natin dito, no? Hindi kaya magalit si Sati si Kasosyo.
Ka-BBM. So, ano pong magandang tawagan dito? Ka-BBM? Ano bang, ano bang, Basta yung pangalan niyo, okay na yun. Jerry, baka may tanong ka kay Israel. Siya ang ating pinakaunang guest ngayon sa araw na to. Asosyong Israel. Sir, Israel. Yung paano nyo na sa haba ng biyahe, no? Paano yung handling na binibigay nyo sa mga produkto o ginagawa nyo para ma-maintain yung quality, freshness na ipinadi-deliver nyo sa mga client? Bali ano po kasi ang operation po namin, yung mga dating ng gulay galing Baguio, although yung deliver po namin ngayong araw is yung gulay rin po na darating ngayong araw. Hindi po kami nag-i-stock ng gulay. Kung ano lang po yung order namin ngayong araw, we assure that yun lang po yung gulay namin na kukunin. So parang ang delivery time po namin, nag-i-start siya ng tanghali. Hanggang hapon na po yun, minsan ginagabi pa po. Kasi yun po yung ang ano namin yun po ang sinolusyonan namin. At binibigyan po namin ng dalawang choice yung customer po namin. Kung gusto po talaga nila ng fresh, aantayin po namin yung mga pababa ngayong araw. Kung gusto nila ng mabilisan, paspasan na trabaho, gusto nila maaga, nasa kanila na. Hindi ganun ka-quality kasi yung gulay na makukuha namin ng maaga, yun pa yung gulay ng kahapon, parang ganun. So, sa freshness po, yung mga bago talaga kinukuha namin. Hindi kami kumukuha ng luma. So, sa pagtaas, pagbaba ng presyo, nauuna rin po kami. Kasi kung meron yung mataas po ngayong araw, kinabukasan, sobrang baba, yun po rin yung nararamdaman ng mga customer po namin. Same po as pag mababa po ngayon, tapos kinabukasan mataas, damang-dama po agad nila yun. Kasi yung mga bagong dating po talagang kinukuha po namin. Yun po. Ayun. Thank you. May tanong ka pa, Erwin? si Kasosyo Wex, baka may gusto siya itanong. Okay naman ako, tita. Yan. So, sa mga late pong nakapanood, ito nga po pala yung online bagsakan namin. Integration, bagsakan, multi-agency collaboration, no? Pricing update yung topic natin for today. Medyo mahaba eh. Ang haba nung IBMAC. IBMAC na lang in short. Yun. So, yun. Kasosyo, Wex or yan, Wex, Sir Wex, baka may question ka sa ating baby Israel. Batang-bata, no? Pero yung mindset niya, parang tatay ko na eh. Pang 50 years old yung mindset. Grabe, nakakatawa, nakaka-inspire ka, Kasosyo. Mayroon pa ako tanong kay Israel habang hindi pa nagtatanong si Wex. Israel, ang tanong ko sa iyo, sa lahat ng ginagawa mo na yan bilang batang biyahero, anong may ibibigay mo na tips kahit mga 3 o 2 na parang pointers o tips para sa mga gustong magsimula ng pagbabiyahero o pagbebenta ng gulay at saka ng prutas? Okay po. Siguro yung una po, yung need. Kailangan mahanap mo or makuha mo yung need. Kasi kahit may supply ka at kahit may logistic ka, kung wala ka ring pagbabagsakan or wala ring kukuha nung gulay mo, siguro unang mong hahanapin pag gusto mong mapasok sa ganitong kahit kasi may sasakyan ka, kahit may mga gulay ka or kung wala ka ring ipo-provide na need. So yun po yung naisip ko ay may papayo ko. Hahanap ka ng kahit isa lang po. Actually, nag-umpisa lang po kasi ako sa isang
klase lang ng gulay. Lalo pag wala kang puhunan, wala ka pong kapital. Parang lettuce lang po hinanapan ko. Nag-isip po ako ng produkto at hinanap ko po kung saan po babagay yung produkto na yon. So, lettuce, kailangan po ng mga ganito, ng mga samgyeopsal owner. Yun po yung nahanap ko po yung need nila at pinagtagpo ko lang product and market fit, yung sabi nga po ni Kasosyong Arvin. Tapos, pangalawa, tama po yung sabi nila na hindi kita agad yung habol mo. Kasi nag-umpisa po ako, puro balik gas lang. Ibibuild mo po yung relationship between sa'yo na gusto mong magbiyahe-biyahe tapos sa mga customer mo. Kasi minsan kahit mura ka, hindi ka nila kilala, hindi ka nila kukuhanan. Ang nangyayari, kung sino yung kilala nila, doon sila kumukuha. So, at yung may katiwa-tiwala. So, ang pangalagaan yung pangalan. Tapos, siguro, yung kapal ng muka. Siguro required dyan. Talaga ng mukha. Kapalan ko ng muka. Opo. Saka yung communication skill. Kasi, ano po yan tawaran yung makikipag hindi ka madaling ibenta na yung mabilis kang maniwala, dapat laging kang, kung hindi laging isa lang kausap mo, dapat pagkausap mo to about sa ganito, meron kang backup na hindi ka lang mag-i-stick sa isang supplier, parang gano'n. So, ano pa ba? Yun lang po. Tsaka dapat malalim yung why mo kung bakit mo gagawin kasi mahirap mag-umpisa ng ganitong negosyo nang wala talagang kapital. Although nagawa namin as a team. Pero mahirap, mahabang po ang lalakarin mo. Kailangan yung pasensya, tapos tiyaga, gano'n po. Yun lang po. Ay, thank you. Israel, meron pa akong last na tanong. Sige po. Sino ang mahirap pakisamahan? Yung supplier o yung customer? Magandang tanong yan. Ang galing ng tanong. Mahirap pakisamahan. Mag-ingat ka, baka hindi ka na-supplyan Parehas po. May kasi hindi ko masabing sa side lang ng supplier. Nasa tao po yan nakausap mo. Merong mga customer ka na mahirap talaga kausap. Ganon din sa supplier. Pero siguro pag in general ko about sa yung pakikipag-usap, siguro customer na lang. About po kasi yung supplier maintindihan ka pa kasi nasa mundo na po sila ng gulay. Alam na po nila yung mga pasikot-sikot. Pero yung mga consumer po, gaya ng mga customer natin, minsan sarili lang nila iniisip, parang ganun ba? Yung hindi nila iniintindi kung ano yung naging problema sa logistics, sa gulay. Yung supplier kasi alam na nila yan sabihin mong may sira, ganito, ganyan, alam na nila. Basta na nila, hindi mo pa sinasabi, alam na nila. Siguro, yung mga customer. Yun po sa akin. Ayan. Pero hindi ko po customer. Yung mga customer ko baka may nanonood kasi. Yung mga customer nila. Maganda rin yan na topic yan about sa customer. Kasi ang alam lang ng customer. Ikaw ang sumagot, Erwin. Sino mas madaling pakisamahan sa iyo? Yung supplier o yung customer? Mas madali ba, tita, ang tanong kung sino mas madaling pakisamahan? Ay, hindi. Ikaw, sino ang gusto mong pakisamahan? Customer o supplier? Supplier, tita. Mas need. Kasi mas need. Si customer, siyempre doon ang pera. Si supplier, gastos yun Si supplier, kasi ang supplier natin is mga magsasaka farm. Big sabihin, number one,
Farmers Win yung one of the natin tina-target. So si supplier talaga yung mas mahalaga. So, pero gusto ko rin ma-explain sa mga client o sa mga customer natin kung bakit nagiging mataas ang presyo. Kasi marami pang pinagdadaanan yan before dumating sa inyo po. So, from Baguio or from magsasaka, bubuhatin ng mga magsasaka yan isa-isa. Papunta sa sasakyan. Nang mano-mano po yan Based sa experience si Sir Jerry, nakakat sila one time sa bundok, buwis-buway na na inakyat kasi namin yung kaibuturan ng mga bundok o matataas na probinsya. So, bago kayo humingi ng sobrang babang presyo, isipin nyo muna kung paano nakuha yung produkto. Even though alam kong corporate is need na matipid or itipid yung yung sulok ng yon. Pero pagdating sana sa mga organic na supply, maging maging patas tayo or maging fair tayo dun sa pinagkukuha na natin. Kasi mahirap talaga yung pag magsasaka na yung pinag-usapan or yung supplier, yung pinagdaanan nila bago marating yun dun sa sa mismong trading post, madugo na. So, from doon, dumami yung supply, babaratin na sila doon. So, sana yun, maintindihan din nila na pag ibababa pa yun, ilang oras pa. Sa experience kasi namin sa 100% na supply, makakat na yung 20 to 30% doon o mare-reject na yon. Ikakat na. Tama ba ka sa Israel? Iyan naman. Para kasi yes po, meron pong yan. Meron at merong waste na lalabas. Kahit anong ganda po ng gulay, once natin rabel yan, meron at merong waste po. Yun yung isa sa mga mga basis, tsaka yung logistics na So, yan yung mga dahilan kung bakit nagbabago yung pricing or bakit ba tumataas ng gusto yung price. Minsan kasi pinagbabasihan nila, kinuha nyo lang naman sa bukid ng ganito yan 20 pesos yan Bakit binibenta nyo ng 50? Hindi nila sinaalang-alang kung ano yung nangyaring part nun. Yung mga nasa likod bago pa dumating sa product, sa mahahawakan nila yung produkto. Kasi may mga expenses yan na invisible or hindi nakikita na cost. So, yun lang naman po sa mga ka-BBM. Ka-BBM talaga. Ka-BBM. Hindi ko alam Ayun, ano bang gusto nyo tawag dito? Kasi medyo medyo complex. Yung batang balintawak, parang pang balintawak lang di ba? Parang ano bang magandang Yun na nga tawag. yun, Erwin. Integrated na nga. Kasi nga tayo Integrated. dito, sama-sama tayong lahat dito, kay ma-traders ka, kay ma-buyers ka, supplier, customer. Pero ang focus nga natin yung maintindihan lang bawat isa, lalo na sa mga nanonood, yung kung ano yung nagiging mga issue unang-una sa isinolve ng Batang Balintawak, na kasama natin din yung mga customer natin, at saka with the support ng KNG at saka ni Kasosyo Arvin, na ma-secure ang transaction ng mga farmers tsaka sa papuntang customer, na ma-reduce ang budulan, ang iskaman, at saka yung pambabarat. So yung safe and secure na transaction, nagawa na natin yun sa Batang Balintawak. Si Kasosyong Israel naman, yung hari ng ng lettuce, yung kung paano humanap ng malupit niya na humanap ng customer, kasi yung customer talaga ang susi para mag-thrive ang isang business. Dito naman sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Team, dito natin makikita at magiging transparent tayo kung ano talaga ang kalakaran sa bagsakan. So dito po tayo sa nakabase po ang Batang Balintawak sa Balintawak mismo. Ina-advocate din natin ang manalo naman ang farmers, lalo na sa pricing, kasi sila talaga yung nagsusupply naman para mapakain ng kabuuan ng community. So dito tayo makikita natin kung ano talaga ang unang pinaka-problema na susolven, which is yung hindi naman natin siguro masusolve, pero siguro tayo mga ilang tips at saka mga pointers na pwede nating i-consider. Although we don't have any standard o setting stone para maging ang presyo ng
kalakalan, lalo na sa gulay, tsaka sa fruits, maging standard. It's difficult tsaka maging imposible, hindi naman siguro, kundi may possibility, kaya lang madami tayong haharapin ng mga issue, at saka marami rin tayong haharapin ng mga makakasama rin natin, at saka makakakita ng solusyon dun, lalo na sa pricing. Pero kung alam ng bawat isa, lalo na ng mga nanonood tsaka customer natin, na yung pricing, alam natin sa Batang Balintawak, halos 4 na beses na nagbabago ang pricing sa bagsakan, which is Batang Balintawak o Balintawak mismo, nagbabago ang pricing dyan 4 times a day. Hindi ko alam sa Ordaneta, nandyan si Israel, so alam niya yan kung paano yung pagbabago-bago o yung volatility ng pricing. So yan, pwede nating pag-usapan yan sa susunod uli kung meron pa tayong mga pag-uusapan. Pero yung mga tips mo dun sa maraming salamat Israel dun sa mga tips mo. Last question na lang. Last question sa inyong tatlo, kasama rin si Wex, o sa inyong tatlo, 4. Pwede ba nyo kaming bigyan ng tips paano kayo makipagtawaran sa isang supplier o sa customer, kahit isa o dalawa? Paano nyo ginagawa ang tawaran? Kung halimbawa ang tawaran kayo dyan sa person o personal, paano ginagawa? Anong mga tips nyo paano nyo tinatawaran ang isang bagay o ang isang produkto galing sa supplier? Ikaw daw, Jerry. Nawala si Jerry. Yes, ma'am. For me, ma'am, for example, maghahanap po halimbawa may order ng kamatis ang head office, ang Balintawak. So, iikot po, hanapin ko ma'am yung mga stall na may naka-display na mga crates na puno ng kamatis. Quality check, then at the same time, itatanong mo yung presyo. Kasi ibang-iba yung nakapost nila sa page na presyo against do sa actual na nangyayari sa loob ng bagsakan ng trading post. So, isang ikot po na ganon. Then, pag may nakita ko pong quality na, tanong mong presyo, sige ma'am, saglit lang, babalikan kita. Punta ka na naman sa iba. So, canvassing po muna para mapili ninyo yung the best price. Ngayon, pag nakaikot po kayo, nakakuha na kayo ng 3 hanggang 5 na pamimilian, balikan nyo po yung pinakamagandang quality, then saka po tayo tatawad. O, pwede na ba ito sa ganito? Kung may nakita kang presyo, may nag-o-offer sa'yo na ganito yung presyo, bakit hindi na kaya? So, sabi ko, doon sa kabila, binibigay sa akin ng gano'n baka pwedeng ibigay ng gano'n. Kukuha ko ng mga 10 crates yan o 50 na crates yan. Sir, saglit lang tawagin ko yung amo ko kayo mag-usap. Kasi mostly, ang nakapunta doon, mga lang nila, mga tauhan. So, nasa loob yung nakaupo lang, yun ang nagre-resibo. So, lalapitan mo siya, sir, interesado ako sa produkto mo. Okay ba ang quality? Pwede bang isali natin para makita ko yung ilalim? Sige, pwede naman. Pag pumayag siya, so yun, usap na kami. Ito sir yung yung presyo. Sir, baka pwedeng bawasan pa natin kasi itatracking ko pa yan. So medyo may drama na konti. May babayad pa kami. Marami tayong audience, Jerry. May ganun po talaga. Medyo anhin mo rin sila Alam din naman nila na sa ganung quantity, kung ilang crates, kikita na siya ng malaki doon. Isang bagsakan. Mas maganda kung marami madaling tumawad. Yun po. Thank you. Ikaw naman, Israel, paano kang tumawad? Okay po. Nasabi na ni kasosyong Jerry, kabalintawak, kabatang balintawak yung yung may konting drama. Siguro doon ako sa yung diskarte kung paano mapalabas talaga yung tunay na presyo. Minsan magpanggap kang big time, yung maraming kukunin. Yung tipong pag ganitong 1,000 kilo,
magkano kayang ano niyan, presyo niyan, yung bibigay niya parang ganun. Or kung kay kasosyong Jerry mag drama ng konti, dito naman para mapalabas mo yung presyo, magyabang ka ng konti. Yung tipong pakilala mo, may truck ka, marami ka kukunin. Kasi gaya nung sabi ni kasosyong Jerry, pag marami yung volume na kukunin mo, makukuha mo yung yung pinakamababa. Kasi kung ano na po yun computed na po nila yun pag ganito bawi naman kahit ibigay natin ng gantong presyo. Parang ano po, ang tawag po doon. Ganun din, parang dagdagan ko lang sinabi ni Kasosyong Jerry. Ayun po, magkakanvas ka po talaga. Tapos yung keyword ko po dyan is magkano sagad mo dyan? Para sa'yo na ako kukuha, parang mga ganun. Magkano sagad mo? Kasi pag ganun minsan yung sinabi mo, alam nila na alam nilang hindi kayong, kasi pag tatawad ka, minsan, di ba, sabihin nila, magkano ba presyo mo? Ganun Pero hindi mo alam, mas mababa pa pala minsan yung sagad nila. Alam na nila pag yung magkano sagad mo, alam na nila parang nagkakanvas ka. Magkano sagad mo dyan? Para na, pag mga ganun pong tanong mo, parang tingin nila marami ka kukunin. Meron na po yan minura ako, akala nila madami ako kukunin. Pinalabas mo lang pala yung presyo ko, sabi niya. Yun po, yung sa akin, magpanggap na kunwaring marami ka kukunin para mapalabas yung presyo. Pero sa pag-deal po talaga, yung para makuha mo na, kasi kahit mapalabas mo yung presyo, baka hindi ibigay sa'yo. Doon mo na ipapasok yung drama ni Kasosyong Jerry. Pwede bang konti lang muna kasi ganyan, nag-umpisa pa lang ako ganun. So, yan po. Baka si Wex may isi-share paano siya kumuha ng product. Wex, nandiyan ka ba? Ayan, wala, busy. Pero maraming salamat, nandito ka Wex kasi nakita ko damit mo pink na pink. Happy Valentine's Day. Oo. Ibig sabihin, ikaw naman Erwin, sa ilang minuto na lang, 4 minutes na lang tayo. So, ano yung mga tips mo naman paano ka tumawad sa supplier? Simple lang sa akin pinapakilala ko lang yung company profile. Then, company profile kung ano yung bit kong company. Then, ina-explain ko sa kanila na meron kaming website o online bagsakan. So, doon, mas nahook sila sa ganun. Then, ina-explain ko nga maganda rin yun yung sinasabi ni Kasama sa Israel. Marami kami kumuha. Ibig sabihin, lagi mong sinasabing, big time ka, malaki kayong kumpanya, lagi mo ipapakitang ganun. Even though, nag-uumpisa pa lang, pero, yun, pinapa-realize ko sa kanila na, long-term transaction yung mangyayari sa atin between us. So, doon pa lang, pagka naririnig nila yung ganon, mas naghahanap kasi sila ng, ng long-term kaysa dun sa mga short-term na mabibilis. So, wait lang po, tita. Emergency lang po. God bless po. Sandali lang. Ayan. Yan yung mga pressure ng pagiging batang tatay, Israel. 3 na anak ni Erwin, ha? Tandaan mo. Opo, ako aso lang, aso. Oo, tsaka may mami kang inalagaan. Pero si Erwin, 3 yun, no? Plus si yung kapatid niya pa. So, ganun ka-dedicated talaga yun yung responsibility ng magulang. 24 hours yun, 7 days a week. So, yun, mag-move on na tayo kasi meron pa tayong 3 minutes. So, ibig sabihin, Jerry, tsaka Wex, Israel, at saka alam ko nakikinig si Erwin. At saka maraming salamat din kay Francisco Kahilig. Sa comments niya, marami talaga tayong ganyan na mga issue na hindi nakikita ng customer. So, ibig sabihin lang, kasi alam ko naman na more than 4 tayo dito at saka may nakikinig tayo at nanonood sa live ng ating Facebook page, which is meron tayong 6,000 viewers. Ito lang itatanong ko lang sa inyong lahat. Last na tong tanong na to, no? So, ibig sabihin, wala talagang definite na reference o
standard na susundan ang isang supplier in terms dun sa farm gate price. Kasi dito sa UK, talagang standard ang price niya. Farm gate na pricing niya is farm gate na hanggang last year, ganun pa rin. So, pwedeng yung farm gate price is from January to June, parehas pa rin ang pricing niya pagkagaling sa supplier. Hindi yun tumataas, hindi yun bumababa. Bumaba man konti, pero napakaliit lang. Tumaas ng konti, pero napakaliit lang. So, ibig sabihin, dyan sa Pilipinas, wala talaga siyang setting stone na sasabihin mo, ito yung dapat sundan ng supplier o ng farmers as a setting stone na pricing for farm gate. Yung nakapost ma'am nila, farmer's price po yun eh. Yung pag-angkat ng mga traders, doon mismo sa farm, yung pong reference. Ang binibigyan lang po ng reference ng pricing, yung pong mga farmers kung magkano nila ibebenta yung produkto nila. May range po na halimbawa sa cucumber today, ibenta nila ng 18 to 20. So magpa-plus po sila doon ng mga 10 pesos pababa hanggang 8 dito po sa bagsakan. So pag yung mga 28 na siya o makakakuha ka ng 25, 28, depende po sa volume na kukunin. Kaya wala po talagang nagbibigay ng presyo para naman do sa sa customer sa kung anong yung i-offer na presyo. Ang ino-offer lang po ng bagsakan reference ng price para po sa mga farmers. Kung magkano nila i-out yung kanilang mga produkto, paano nila dadalhin sa mga bagsakan. Kasi yung magkakoconnect po yan yung La Trinidad, yung NBAT, saka yung BFTC. So isa lang po yung maano sa kanila. Pero sa actual ma'am, merong minsan, kahit isa lang presyong nagdi-dictate sa kanila, sa actual, may mataas sa La Trinidad, mas mababa sa NBAT. May mga ganong items, ma'am. So, ibig sabihin pala, walang setting stone ng farm gate pagka si farmers nag-declare na ganito presyo ko. Kasi yung presyo nila naka-base din doon sa sinasabi nilang bagsakan mismo. Magkano ba ang price doon sa bagsakan? So, doon lang nila, ilang nagiging reference nila para mag-declare sila doon sa produkto nila na ito ang price namin. So, pwede pa nilang ibaba kung gusto nila. So, hindi rin nakikita ng farmers kung ano. Alam din naman siguro ng farmers kung magkano yung costing nila, no? Tsaka yung, Yes, ma'am. yung OPEX nila pagka dineclare nila ito. Siyempre, sila rin na magsasabing, ayoko naman malugi. Kaya lang minsan, nakikita ko lalo na sa presyo ng palay, kung ano yung kalakaran at commonality, yun lang din ang dinideclare nilang pricing. So, meron pa tayo sigurong mga legislation sa Philippines. Hindi ko naman alam, hindi naman ako marunong dyan sa legislation. Pero yung sa pricing talaga, medyo wala siyang standard na pricing talaga. So, may pricing yung farmers, supplier, may pricing yung mga biyahero, meron din may mga pricing din ng bagsakan at saka may mga pricing din ng mga kumpanya na nagsusupply ng fruits and vegetable. So magkakaiba, meron siyang halos limang klase ng pricing. Iba pa yung dinidikta ng DTI at saka iba pa yung dinidikta ng Department of Agriculture o DA. Iba pa sa actual yan, tita. Actually, iba pa sa actual. Pag sa supply mo, halimbawa, binigay ang presyo ngayong araw, 45. Nagkawalaan ng supply, pwedeng maging times 2 yung presyo. Pwedeng maging times 3. Depende yan sa demand and supply. Yun yung pinaka basic na rules ng bagsakan. Pag naramdaman nila na sila lang may produkto na yon, pag umikot na yung mga purchaser at siya lang yung nandun, ang mangyayari, yung mismong yon, binibid niya kung sino yung pinakamataas. Yan yung nangyayari talaga dyan. The more na mas rare yung product mo, the more na mas mataas yung value. Yan yung supply and demand rules pa rin ang nangyayari sa product. So, yun lang po.
Yan, okay. Nagtatapos na tayo. Pero shout out ko muna si Kasosyo Charisma Severino, Salvino. Yan, Ay, sa Araw Marketing. Hello, Kasosyo Cha. Thank you shout na out. joinan mo kami Kasosyo dito. Cha. Oo. God bless Maraming sa mga salamat. Ninong ko yan eh. ninang pa sa kasal. Ninang ko yan. Yan, Kasosyo Arvin Ninang Orubia, mo ba shout out yan? sa aming founder sa nagpaumpisahin kung bakit namin ginagawa tong content para sa ikakabuti natin. Sa community, content pa tayo mga kabatang balintawak soon. Oo, sige. O, magko-closing na tayo. Pero shout out ko ulit si Kasosyo Arvin. Maraming salamat, Kasosyo Arvin. Ito na kami sa um, part ng hindi namin na alam na mangyayari na ganito, pero tinry namin. Try uli namin next week. Mag-join lang po kayo uli. Ang ating pong group na ito ay nakabilong sa hosted by Batang Balintawak. Ang ating pong mga kasama sa group is Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Shout out po yung sa mga taga-Aritaw, sila Sir Berwasan, sila Jos, at saka si Mayor at Gobernador ng Cagayan. Maraming salamat din kay Israel, sa family ni Israel, Kasosyo Israel sa Ordaneta, Pangasinan, ang Bagsakan. Shout out kay Kasosyo Alvin dyan sa Nueva Ecija, at saka ano pangalan niya, si Pedler ng San Jose. Maraming salamat din kay Kasosyo Wex. Kasosyo talaga tawagan natin dito, hindi ka mawala. Wex, maraming salamat. Siya po ang ating magiging supplier sa Davao ng ating mga fruits. At ganoon din sa kay sino pa ba ang hindi ko na i-shout out. Kay Kasosyo Elmer Mendoza na parating nakasubaybay at support, very supportive sa Batang Balintawa. Kay Kasosyo Ana ng KMG, maraming salamat sa iyo. Marami ring salamat sa mga sumusuporta sa Batang Balintawak. Ganun, lalong-lalo na kay Kasosyo Arvin. Marami pong salamat. Sa IT namin, Kasosyo Bert talaga. Kay Bert, kay Ma'am Carol, sa team ng Batang Balintawak, kay Ma'am Rhea, kay Marvin sa marketing at sa ating accounting, gano'n din kay Dennis Cadero ng ating transport and logistics. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Ma'am Jules sa Cagayan, sa KMTC, KMTC. So yun, maraming salamat. Oo. Okay po. God bless you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, lalo na sa mga farmers, sa suppliers, at saka sa customer. May sasabihin ka, Wex? Wala. Dada. Talagang thinking damit. Wala daw. Sige. May sasabihin ka, Israel? Last call na? Okay naman na po. Salamat po. Salamat. Thank you. Nandito ka. Erwin, meron pa? Okay na po. Ayun. Tuloy lang natin to. Mukhang magandang magandang paghuhutan ng mga need pang masolusyonan na problem, tita. Ngayon, lumalabas yung mga comments. Sa buhay. Lumalabas na yung mga comments. Dito kasi lalabas yung mga may tunay na problema eh. So, magandang avenue para mailabas nila yung mga hinanakit nila sa kanya-kanya sektor. Thank you. Maraming salamat po. Ito po ay magla-live uli. Kita-kita uli po tayo next Wednesday. Anong date ba yun? 1st ng November. Kahit meron pong bank holiday yan sa Pilipinas, Naka-close. Wednesday, November 1 yun, tita. Oo, November 1. Alam ko naman na pupunta kayo sa sementeryo. Sementeryo yung background. Sementeryo yung background natin. Pag naboboring na kayo sa sementeryo, pwede kayo makichismisan dito sa Chismisan pa tuloy. Makitapik, kumbaga makipag-discuss dito. So, kita-kits tayo sa November 1. Ito po ang Integrated Bagsakan online. So, lahat po ng mga problema at mga issue ng mga supplier, customer sa bagsakan, sa kabuuan at sa wholesale ng fruits and vegetable at ganun din sa ibang commodities. So, maraming salamat po. Ito po si Tess Molina, nagsa-sign off. See you next week. Erwin Negrito, nagsa-sign off. See you next week. God bless mga batang balintawak.
Thank you, Kasosyo Wex. Thank you, Jerry. Thank you, Israel. God bless you. Bye-bye. God Thank you. bless you. Salamat. Shoutout sa 7,000 viewers natin dyan, no? God bless, God bless. Next time, send kay Star para doon sa mga mission vision na gagawin natin, yung project. God bless. God bless. Uy. Hello, tita? Hello, hello? Wala signal. Wala signal? Hello, tita Tess? Ganun, wala signal. Saba.